Nako, naaresto na daw po si Bato de la Rosa, mga ka-reaction ito. Okay. We can. Andito pala ako sa nakaraan sa panahon ni PRRD. Dito payapa at ligtas ang bansa natin. Hindi ka nangangamba na may nakaabang na masasamang loob. Dito sa panahon na to, ang mga pulis talagang ginagampanan nila ang trabaho nila para talaga masiguro ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Hindi tulad dyan sa kasalukuyan. Sobrang nakakatakot, laging may mga masasamang loob na biktimahin ka at aaksyon lang ang kapulisan kung kailan may taong nawalan na naman ng buhay. Kaya kayo dyan, mga kababayan ko, sa kasalukuyan sa darating na year 2028, magkaisa para maibalik ang kamay na bakal na may tapang at malasakit. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nako, yari mga babayan, si Senator Bato de la Rosa. Nadampot na, naaresto na. Aray ko. Oops, diyan ka lang. Ikaw nakita ka, nanonood ka ngayon. Oy, magko-comment ka na kagad na fake news. Hindi mo pa natatapos yung full video. Panoorin nyo muna mga kababayan. Thumbnail pa lang napanood mo. Panoorin mo sa dulo kasi napakaganda rin ng chismis nito mga kababayan. Biruin mo yung attorney ni BP Sara mga kababayan ko. No? Sinoplok yung bagong witness nila na Tolonges. Oo, sabi ba naman si BP Sara lang daw ang may confidential fund. Kauna-unahang Vice President. Nilapitan guys sa lamesa ng bagong witness. Dinikit mismo yung ebidensya. Oo, kamot-kamot yung bagong witness na tanga. Nako, ang ganda nito guys. So sa video na to mga kababayan, ipapakita lang namin sa inyo kung gaano ka mga tanga, kaingot, kabobo ang mga witness ni Bongbong Bangag. Aray ko. Pero siyempre, ito dali. Sabihin nyo, thumbnail nung thumbnail dyan, Bato de la Rosa nadampot na, arestado na, nag-iiyakan na ang mga DDS. Galit na si President Trump. Wow! Sandali! Ano yan yung video na yan, konti lang yan. Nasa bandang gitna yung video mga kumare, mga sir. Panoorin nyo muna bago kayo magsabi na naman ng fake news. Yung iba kasi dyan, ikaw nga. Ikaw, sir. Ikaw nga. Ay, magko-comment ka agad hindi mo pa napapanood yung video tapos ini-skip mo pa yung ads na malit lang kita niyan ini-skip mo pa. Wala tuloy akong pambili ng sardinas. Aray ko. Yun, so andito ka pa, huwag kang umaalis huwag kang aalis dyan, Marge, diyan ka lang. So, sa dulo ng video mga kababayan, nako, si Atty. Topacio bumanat, nako, naglabas din ng mga ebidensya na hindi mo talaga, hindi mo maiisip na ebidensya yun, no? Hindi, paano ba yan, boy? Hindi kasi nila alam yan yung mga abogado, mga tanga sa kabila. Hindi nila naiisip yung mga sinasabi ni Atty. Topacio. Yun boy. Yun pala yung boy. Sorry boy yun nga. Ang lupit ni Atty. Topacio. Tatawa kayo, matatanggalan kayo ng stress. Bandang dulo ng video. Pero syempre, mas maganda, ituloy-tuloy nyo yung video para makita nyo yung pagdampot kay Senator Bato de la Rosa. Ano ba yun? Nadampot ba siya sa gubat? Nadampot ba siya sa mall? Nadampot ba siya sa sarili niyang bahay? Nakita ba siya sa lansangan? So, yan ang pag-uusapan natin. Abangan mo yan. Tuloy-tuloy mo lang yung video. At syempre, pag nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. Yan ganun mo lang beso. Ganun, pang. Pindutin mo yung all para lagi kayong updated sa ating mga video. At shoutout sa mga tanso vlogger na mga bobo at mga tanga at mga pangit na burugang mukha. Yung iba dyan nagparotoke ng mukha kaso pumanaw, aray ko, sayang yung perang binayad sa mga bayarang vloggers ni Bongbong Marcos. Ano pang hinihintay mo boy? I-play mo na yan. Baka sabihin na naman ni Mare, dal mo. So, ituloy nyo itong video. Hanapin nyo yung video na yun. Pag-aresto kay Bato de la Rosa. Nakakatakot. Play mo na yan boy. Let's go. We are okay to stipulate with counter stipulation that this was approved by the Office of the President as recommended by the DBM, Your Honor. What does counsel for the panel of prosecutors state? No, Your Honor.
Yes. Yes, Your Honor. In deference to the President. Yes, Your Honor. Kumusta na po kayo ngayon? I'm feeling a bit anxious lang po as of this moment. Nervyos. Anxious. Okay. Huwag kang mag-anxious. Huwag kang mag-anxious. Of the information gathering or surveillance activities. We now go to anything. Grabe. Pero merong mga sanyamit rin sa iyong mga acknowledgement receipts. Mr. Witness? Pwedeng pa ulit po ng tanong. Wala pa. Sa quarter na to, wala pa. Okay. Tanong niya, sagot niya. Tama po ba? Yes po. And as a lawyer, you would know that the GAA is enacted by Congress. Tama po ba? That's correct. Now, yesterday, naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Alala niyo po yon? Yes po, sir. At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Tapos Since I natanong- assumed in ICPAO in Since- 2014. Since you assumed in September 2014? Yes po, sir. Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assumed siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since September 2014 po na nag-assume ako. Apo. Now, I'm showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor. Counsel may approach. I am showing you a document Assisting entitled counsel from the Spec- prosecutors may also Oh, yes. approach should they so desire. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan? At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Huli. We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po. Nasa ICPAO na po. Tama po ba? At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because yun po yung ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Sabi mo, si Vice President Sara Duterte lang ang nagkaroon ng confidential fund. 2014 pala kay Binay. Binay ba yun? Ho, meron na, di ba? Puro mga ano to eh. We are Puro mga kasinungalingan. Ito, tuloy po natin to. tama po ba? Hindi yan. Oo. Nako, naaresto na daw po si Bato de la Rosa, mga ka-reaction. Ito. Okay. I cannot confirm that information. At least not yet. Wala pa po kami natatanggap na nangyari yan. Yan ang po masasabi ko ngayon. Okay. Just quick updates. Thank you. More questions? Ha? Wala daw po. Yung pong kumakalat na balita na aresto si Bato de la Rosa, wala pa raw. Pero feeling ko na aresto na eh. Just again, just my last manifestation on this. The difference, the difference between Joint Circular 2015, Your Honor, it is Tama na ma'am, dito muna tayo ma'am, dito muna tayo. Kayo ng AOMs, tama? At least for the first and second quarter nung nandun pa po kayo. Yes, sir. Tama po.
Apo. And kanina po, pinag-uusapan po natin yung mga disbursement vouchers ng DepEd. Kung saan natukoy nyo doon na hindi compliant dahil MOOE yung nakasulat sa disbursement vouchers. Tama po ba? Naalala niyo po yun? Sinagot ko lang po yung tanong ni Attorney Lorna kanina. At ang tanong niyo, ang sagot niyo po, natatandaan niyo po ba yung sagot niyo? Ay MOOE siya at hindi confidential funds. Yes po. Now, Mr. Witness, I will show you a page of the General Appropriations Act. Can I have that copy? And for reference, Your Honors, this is Exhibit D-1-14-DE, Your Honors. And D-1-42-DE for the defense. Counsel may approach the witness as well as counsel for the panel of prosecutors. Ito lang man, titignan ko. So, dito po, sa page 376, volume 118, number 52, General Appropriations Act FY 2023, klarong-klaro po na ang confidential, intelligence, and extraordinary expenses is under maintenance and other operating expenses, which is the MOOE. Pero if I may clarify lang po kasi, Yes po. yung MOOE kasi is very broad. So Yes hindi po. lang confidential fund yung covered niya. Apo, we will get to that, Your Honor. Your Honor, please. DV. Saan nakasulat? Thank you. Kaya po dito, sa ating naging disbursement Your voucher, Honor, with due respect to counsel. yes, of With course. permission of Attorney Again, in the Poa, yes. document. Again, this Observations document, and manifestations, counsel? Your Honor, this document violates the original document rule. First, it is a photocopy. It is not even a photocopy of anything that is certified, Your Honor. Although, under the original document rule, you can dispense with the presentation of the original. If you present the original first and then substitute a copy, because a copy, a photocopy, is now considered likewise, if properly authenticated, as an original. This is a scrap of paper, Your Honor. We don't even know. General Appropriations Act. Of who? Of which administration? And consisting of how many pages, Your Honor? Saan? This particular document, Your Honor, should not even be testified to because we don't know its provenance. For all we know, we don't know where this document came from. Your Honors, may I We comment? object, therefore, to this May document. we Your comment? Honor. What is the comment of Attorney Poa? Your Honors, the copy we are showing is actually a certified true copy of the Commission on Audit, certified by Davin E. Bakay. Your Honors. Certified true copy of the part of the GA? Yes, Your Honors. Anyway, counsel, we will be ruling on the admissibility of these documents when the formal offer is made after the presentation of evidence in chief by the respondents. We submit, Your Honor, but as another observation, Your Honor, we are aware, I think counsel is aware, that if you produce and you ask questions on a portion of a document, then you are compelled to produce the whole document, Your Honor. We want this on file. Produce the whole GAA. For all we know, Your Honor, there may be provisions in that GAA which contradicts the provision he's saying. So he is compelled under the rules, Your Honor. In addition to the rules of admissibility, he is compelled to produce the whole GAA. And we want that on record, Your Honor. Presiding officer has already ruled the manifestation and objection of the counsel is duly noted. Counsel may proceed. Thank you, Your Honor. And under the disbursement voucher, Exhibit D-1-58-DE, nakasulat po na MOOE, replenishment of cash advance under maintenance and other operating expenses authorized under page 376 of RA number 11936, which is precisely the page of the GAA.
Pero marami po kasing nakalagay na expense items under MOOE in this page po. Okay, we will accept that answer, Mr. Witness. Now, Mr. Witness, pagdating po sa DepEd confidential funds, as you mentioned, you issued the first 2 AOMs. Yes, sir. Tama po. I mean, AOM for the first and second quarter. Rather. Yes, sir. Pero hindi nyo na po natanggap yung response. Hindi Kasi na- wala na kayo sa ICFAO. Yes, sir. But would you know, just curious, would you know kung ano yung present status nitong mga AOMs na to? Hindi po. I don't have personal knowledge about that. Okay. So you wouldn't know of whether may credit notice o wala? Yes, sir. Oh, but since you're an auditor, ano po ang ibig sabihin ng credit notice para sa isang auditor? Kapag sinabing credit notice, yung documents submitted ay already passed in audit na po. Opo, pass in audit, meaning allowed? Yes po. Allowed in But subject to the reopening of the audit later Opo. on po. Okay. Thank you, Mr. Witness. Ngayon, Mr. Witness, since Naku po, ito hanggang doon na. lang naman, no, yung naging saklaw talaga ng inyong service, I don't want to prolong this any longer. Gusto ko lang makita, based on your findings, AOM, diba? Tapos yung notice of suspension para sa OVP and the AOMs for DepEd, these are preliminary findings, correct? Yes po, kasi nire-require pa naman sa agency na mag-justify yung findings and submit the documents being sought po dun sa... Opo. At based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to I am- personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings ninyo? Ask and answer, Your Honor. It is in That is a 8.3. presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. Wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked Nakakatawa and talaga itong answered. siya. Sustaining, Your Honor. Sustained counsel, I think where you're getting at, modify your question. You can get it. Okay. So, basically po, ang findings nyo ay preliminary lamang. Wala pong any conclusive finding pa as to any misappropriation. Yun lang po ang tanong ko. Ang sabi kasi sa circular, upon failure to liquidate, No, meron I ng am presumption. Your Honor, Ask the and witness answer, is not Your Honor. responding. No, He the already witness said, Asking if it's... The witness is not responsive. Yeah. Kindly respond. I think the question is quite simple, Yun lang naman Mr. po. Wamil. Preliminary pa lang. So wala pang any conclusive finding as to any misappropriation. Yun na lang po. Para lang po masagot nyo na ng diretso. Hindi naman po kasi kailangang i-state doon sa findings. Again, Your Honor, non-response. Hindi Let the makasagot. presiding officer be the one to do it or try to do it. Kapag ka nag-issue po kayo ng AOM, Audit Observation Memorandum, failure to liquidate na po ba yun? O may mga observation pa lang kayo? Kailan masasabing may failure to liquidate na? No? Pag may notice of disallowance na, notice of suspension, o AOM pa lang? Nakalagay po kasi sa joint circular, Your Honor, under 8.3, failure to liquidate by the accountable officer upon due demand shall be a prima facie evidence. Opo, again, Mr. Wamila, yung Wamil. pag-issue po ba ng AOM, pasok na sa failure to liquidate upon due demand o hindi pa po? Hindi pa po sa AOM, Your Honor. Kasi Wamil. wala pong due demand sa AOM. Yes po. At masasabi mo rin bang wala pang failure to liquidate? O meron na? Pag sa AOM po wala, pero pag sa NS po, since meron ng first issuance which is considered as demand, so meron na po sa NS. So, As per AOM siya. wala pa. Pag NS, meron Meron ng demand at Opo. meron ng failure to liquidate. Opo, since sa AOM po, nire-require na silang i-justify and i-submit yung mga documents na hindi nila na-submit. Pero sa AOM, wala pa nga ganun. Yes po, Your Honor. Okay. Counsel, your witness. Thank you. And lastly, gusto ko lang to ma-clarify. Of course, the witness was a state auditor of the ICFAO. So, recommendatory lang po ang function ninyo. Hindi po kayo nagde-decide
pagdating sa, lalong-lalo na pagdating sa notice of disallowance. Tama po ba? Yes po. It's the function of the commission proper. Thank you. Thank you, Mr. Wamil, Attorney Wamil. I thank you for your patience. That is all for this witness, Your Honor. Thank unless you, there's anything else. counsel for respondent. Redirect, if any, counsel for the panel of Ang galing po ni ang galing po ni Attorney Poa, no? Tinadtad ka na niya, dinurog ka na niya, pero kukuhanin ka pa rin niya sa malumanay. Tinadtad ka na niya, dinurog ka na niya, pinatsi-patsi ka na niya, kukuhanin ka pa rin niya sa malumanay. Yan po ang mga nakakatakot na abogado. Ipapakita na nila sa taong bayan at sa mga judge na isa kang huwad na witness. Ipapakita niya na isa kang tanga, bobo, pero sa magandang kapamaraanan. Grabe. prosecutors. Yes, Your Honor, with your permission. Counsel may proceed Few with her questions redirect. on the redirect. Mr. Witness, tinanong sa'yo ng counsel for the respondent kung meron kang special training para mag-audit ng confidential funds. Kailangan ba ng special training Siyempre. para mag-audit ng confidential funds? No, ma'am. Hindi. Hindi po. Okay. At ang basehan mo, sinabi mo, when you answered is, ang basehan mo ay itong joint circular. Yes. Okay. Now, tinanong sa'yo ng counsel kung alam mo na ang Office of the President ang siyang nagbigay ng grant. Can Tama? you repeat At your ang sagot mo? Oo. Can you repeat the question po? No, you answered on cross on the question of counsel for the respondent if you are aware that the grant was given to the Vice President by the President. Yes po. And you answered yes. Yes po. Okay. Pag binigay ba ng Presidente, like in this instance, ang confidential funds, Tama na, Kapunan. Tama na. Nakakainip ka na eh. Halatado ka. Kantahin mo na lang yung isang kanta mo. Elton John Kapunan. Grabe ang traffic sa Makati papunta rito. Ninakaw yung mga pera eh. Hindi na lang, awa ng Panginoon ay umabot po tayo. Opo. Yan, at narito tayo ngayon sa Yes Yo Tomasio! Yahoy! Yes! Sure. Oh. Pero alam ko, attorney, hindi ka nakakatulog sa mga napapanood mo eh. Oo nga eh, katulad dito, yung nangyari kahapon sa impeachment trial, alam nyo, kaya nawawala ng interes eh, yung mga tao Yes. sa impeachment. Opo naman. Kasi yun ang yun. Diba? One-sided Yung- love affair. Yun ang sabi na, one-sided love affair. Ay, Pagdating di, dyan. ito naman ay magiging subject to cross-examination. Yun. Katulad nung nilabas Opo. kahapon ni Lorna Kapunan. By the way, alam nyo, natatawa ako sa inyo, ano? Kasi yung mga loyalista, binabatikos ako. Ang mga kliyente ko daw ay puro mga kriminal. Oh. Eh, absuelto naman, mga kasama. Diba? Si GMA, Yes. si Joel Reyes, marami, si FG. Opo. Na-absuelto naman po. At huwag niyong gagawing batayan yan. Kasi, etong inyong iniidolo na si Lorna Kapunan, eh, abogado rin yan ni Janet Napoles eh. Eh, yun nga, convicted eh. Yun. O, diba? Naisip nyo ba yun? Oh. At least ako, yung mga kliyente ko, una na kukulong, pinapalaya naman. O dahil kulang din sa ebidensya. Ganun lang Oo. yun. Opo. Oh, di ba si Hayden ko, kliyente rin ni Lorna Kapunan. Eh, video scandal yun eh. Bago ako sasabihin ninyong manyak. Oh, eh, sino bang manyak? Hindi, attorney. Ganun Ayun naman, talaga. oh. Lalo kasi Ako sikat pa. yan. Inaapi ka eh. Tingnan nyo muna yung mga abogado nyo. Pero,
tanggalin na natin yung personalidad ng mga abogado. Lumabas lang naman yan Opo. kasi na may personal kayo. Kami mga abogado, ginagawa lang namin ang aming katungkulan. Yon, tama. Katulad ni Lorna Kapunan. Oh. Sa At bagay, least, naipagtatanggol nyo. hindi, alam mo, hindi ko nga malaman kung bakit bumababa ang viewership ng impeachment. Eh, di ba ang gaganda naman ng mga babaeng nandoon? Si Luistro. Ba't ayaw panoorin si Luistro? Ganon. Si Laila de Lima. Ba't ba ayaw panoorin si Laila de Lima? Kayo naman, Ang ganda-ganda ng mga yun, Si Lorna Kapunan, Di ba? Ang gaganda. Di ba? Ba't ayaw panoorin yung mga magagandang babae? Kayo naman, Busy. Busy yung mga tao ngayon. Para kayo nanonood ng Miss Universe. Ayaw nyo. Ayun naman, Mas unahin pa nilang mabuhay. Yan. Gawa na pakasalbahe mo. Hindi, di ba pag hindi ka nagtrabaho, wala kang kakainin. Utang lang mabuhay. Kala ko kung anong ibig mo sabihin, inuuna pa nilang mabuhay. Kesa manood sa mga... Hindi po, yun ang karaniwang nangyayari ngayon. Anyway. Diba? Survival. Puntahan na natin ito. Alam nyo, wala namang bagong sinabi itong si Wamil. Why? Kasi ang tagal nang sinasabi ito laban kay Vice President Duterte. Yung sinasabing COA audit na meron daw discrepancy o failure, etc. As if yung auditor ang may final say sa correctness ng audit. Alam niyo po, unang-una, wala pong value yan, testimonya yan. Yung kahapon. Alam niyo kung bakit? Ganito. Kasi niloloko tayo ng prosecution Gusto nilang palabasin itong findings ng auditor ay final na. Yun na. Pag sinabi ng auditor, may problema na. Hindi po. Okay. Ako, matagal-tagal din ako sa gobyerno. 9 years din, more or less. Alam nyo, pag sinabi ng COA auditor, may problema, disallowed, meron pa yang motion for reconsideration. Pag sinabing, Sir, Ma'am, kulang yung papeles nyo. Disallowed. Mali yung explanation nyo. Disallowed. Pwede ka mag-MR, sabihin mo, ganun ba? Ito, dadagdag ko yung dokumento. Ito, kumbaga magbibigay ako itatama. ng explanation kung kulang. Ganun po yun. Hindi po final yun. Okay, sinabi ng COA auditor, hindi pa rin ako kumbinsido. Pwede kang umakyat sa commission mismo. Commission on Audit yan. Ang nagdedesisyon. Yung commission, hindi lang yung auditor. Preliminary findings lang yan. Okay. Worst case scenario, sa level ng COA, sinabi ng Commission on Audit, mismo, yung mga commissioners, after a hearing, mali, bagsak sa audit, pwede ka pang pumunta sa hukuman. May paraan pa, ibig sabihin. Hindi ibig sabihin, pag sinabi ng auditor, yun na yun. Okay. Ihalin tulad natin sa criminal case. Nagkaroon ng preliminary investigation. Okay. Sinabi ng piskal, uy, may probable cause. Di ba? Opo. Okay, ibig mo sabihin, guilty ka na, hahatulan ka na? Hindi pa. Meron pa yan ay susumiti pa sa korte. Ang chance korte, titingnan, may probable cause ba o wala to issue a warrant of arrest. Pag sinabi ng korte, okay, may probable cause, warrant. Inaresto ka. Ibig ba sabihin, guilty ka na? Hahatulan ka na. Hindi pa rin! May chance pa. Ngayon, kung hindi capital offense, pwede ka magpiyansa. Kung capital offense, pwede ka ring magpiyansa. Kung papahintulutan ng hukuman, patulad ng nangyari kay Bong Revilla. Okay, nilitis ka. Nagpli ka ng guilty or not guilty. Sabi mo, not guilty.
Ibig bang sabihin yan, not guilty ka na? Hindi pa rin. Ayun. Proseso yan. Lilitisin ka pa rin. Pag nilitis ka, Regional Trial Court o Sandigan Bayan, Opo. sinabi na Sandigan Bayan, guilty. Hahatulan ka na ba? Tapos na ba yun? Hindi pa. Pwede mong aakyat either sa Court of Appeals or sa Supreme Court. Hanggang maging final. Yang sinasabi ng auditor, hindi pa po final yan. In fact, sinabi nga po ng Supreme Court Okay. sa mga ilang kaso, hindi pa nga actionable yung findings ng auditor eh. Yun po yan. Niloloko tayo ng prosecution. Pinapalabas nila sa pamamagitan ng ilang mga bias na media na yun na yun. Oo nga. Hindi pwede yun. Oo nga. Alam nyo masyado, obvious na Mentally obvious. dishonest ang prosecution. Yun. Napakapangit po ng ginagawa nila na mental dishonesty. Ayan. Sa sarili ninyo, alam nyo na dishonest kayo. Ayan. Hindi po tama yan. Attorney Capuna, napakapangit ng ginagawa mo. Paktay tayo yan. Katulad tong ginagawa niya, niloloko niya yung mga pangalan ng mga recipient ng confidential funds. Uulitin ko, bakit ibibigay yung tunay na pangalan? Malaki masira ng ulo ninyo. Gusto nyo mapatay yung mga tao? Correct. Bihira. Kaya nga, confidential. In Tagalog, attorney. Lihim. Ayun. Yun. Yun o yun. Kaya Pag inaalaw lihim, yun alam for nyo na safety yun. reason. Yun. Pag nilagay nyo yung listahan doon, edi kumalat yan, patay yung informante mo. Tama. Yun ang reason, di ba? Number 2, etong hindi sinasabi ng prosecution. Di ba sabi nitong si Wahil ba? Wamil. Si Wamil. Si VP lang daw ang may confidential funds. Umpisa nung naupo siya, may 2 VP daw siyang nadaanan, may 2 sekretary ng DepEd, walang confidential funds. Ang hindi sinasabi ng prosecution, sino ba nagbigay kay VP Sara ng confidential funds? Di ba si BBM? Record yan! Ayun. Magkano Ba't di ang binanggit? confidential funds kung saan kinuha yung 125 million ni VP Sara? Halos 5 bilyon na confidential funds ng Office of the President. Ayun. Di ba? Di hamak na napakalaki. Yan. Okay. Speaking of confidential funds, ang DILG at ang DOJ, dati hawak ng magkapatid na Rimulya. Tigpa 500 million ang confidential funds niyan. Bakit hindi nyo tignan? Kung saan napupunta. Bakit ito pinuntiryan nyo? Di ba? Para ma-impeach. Yung mga nasa House, bakit pinatay nyo yung impeachment kay Pangulong Marcos? Di ba double standard kayo? Eto, yung mga pinagsasasabi. Walang fairness. 70,000 daw gamot yung binigay na reward kay Mary Grace Piato. Naku po. Alam niyo po, yung 70. nagke-question yan ay mangmang walang alam sa nature ng confidential funds. Yan. Yang sinasabing gamot, minsan po yan binibigay sa community. Correct. Tama. Kasi mga community po minsan ang nagbibigay ng informasyon. Let's say, laban sa mga komunista. May mga tao po, ako galing DILG ako, may confidential fund yan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim
at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kakampi ng masa, di mo man laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan, gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.